Magkano nga ba yung interest ng FT lending this 2026? Dahil nabalitaan ko mga kautang, no, kahit one day ka lang daw overdue rito, is haras na raw itong si FT lending. So, disclaimer po muna tayo, lahat ng babanggitin ko, lahat ng feedbacks na sasabihin ko about kay FT lending is based sa aking experiences ng iba, research mga kautang at feedbacks po ng mga nakasubok dito this 2026. So yung iba, nasasabi nilang okay si FT lending. It is because hindi na nila napapansin na malaki pala ang interest rate dito dahil legit po na pa-installment ang loan application na to. Yes, pwede agad 2 terms mga kautang, 4 terms at 6 terms, and every 15 days yung interval sa pagbabayad. Sa 2 terms dito, ito ay 1 month. Sa 4 terms mga kautang, ito ay 2 months. At sa 6 terms dito, ito ay 3 months to pay. So let's talk about sa pinaka-interest rate at yung sinasabing haras raw ang FT lending kapag overdue ka. So mga kautang, worth it nga bang uutang dito this 2026? So sa last previous video ko about sa loan application na to mga kautang, no, yung pinaka-interest rate dito sa 1 month is 43.5%. Sa 2 months mga kautang is 72%. And sa 3 months is 99%. So ngayon mga kautang, medyo na-shock ako kasi may offer ako kay FT lending na 1,500 hanggang ngayon, pero hindi pa rin ako ma-approve. And that's why itong sa FT lending is transparent po. Kita nyo lahat ng details before kayo mag-proceed. So eto na yung pinaka offer ng FT lending sa akin mga kautang this June. Yes, June 2026. Ako may offer na 1.5 but hindi ako ma-approve. So sa 1.5 mga kautang, ito ay 2 terms, no? Ito ay babayaran natin ng 1,087 first 15 days and the last 15 days mga kautang is 1,088 pesos. So kung itotal natin to mga kautang, no, aabot ng 675 yung total interest na 45 at yung service fee dito na 630 pesos. So mga kautang, 675 na tubo sa amount na 1.5 ibabalik ng 1 month mga kautang, ito po ay 45% sa principal amount natin na 1,500. So, tumaas na yung interest kasi yung last review ko is nasa 43.5% pa yung interest rate dito. At eto mga kautang, no, kapag 4 terms to pay, 2 months mga kautang, yung total interest at yung service fee dito mga kautang, isaabot po ng 1,215 in 2 months po yan. So mga kautang, 1,215, ito po ay 81% of the principal amount na 1,500 pesos. So ganyan kalaki yung tubo in 2 months. Kasama na dito yung service fee. At kapag mga kautang, 6 terms to pay, ibig sabihin 3 months mga kautang, no, aabot din po ng 1,485. Kasama dito yung service fee na 1,350 at yung interest na 135 pesos. So 1,485 total po. Ito po ay 99% sa loan amount natin na 1,500 pesos. So, ipa-flash ko na lang lahat dito yung info mga kautang about sa mga loan application na nabanggit ko kung magkano yung every 15 days to pay na pagbabayad. So, eto na nga mga kautang, yan po yung pinaka-reality about this loan application this 2026. At eto mga kautang ha, ito ay nakuha ko ng mga feedbacks nung nag-live po ako sa aking TikTok. Ito po yon. Sabi po niya, FT lending harass yung agent na 1 day na delay 1 day. Grabe, sabi niya, no, at may nag-ano pa dito guys, may nag-second emotion pa dito. Sabi niya, FT lending nang haharas ang agent nila, 1K lang utang ko, dami nang sinasabi, 1 week lang ako na delay. Ito mga kautang, isa 1 week na delay, yung isa 1 day delay. At eto pa mga kautang ha, sabi niya, yes, never again FT lending, tawag-tawag, tapos yung tono po nila, pasigaw na po na tumatawag.
At ito pa mga kautang, no, na sabihan ba naman ako na wag na daw ako uutang sa kanila. Sinabihan daw siya na wag na siyang uutang sa kanila. Ito mga kautang, ako po, nakiusap na sa sahod, bigay ako agad. Ayaw nila tumigil, meron na daw silang gagawing hakbang sa account ko. So yun guys, so yun mga kautan, yun yung mga feedbacks nila about kay FT Lending. So ano ba? Ano ba para sa inyo mga kautang? Sino ba dito yung okay para kay FT Lending? For me mga kautang, FT Lending, kung i-compare din natin sa ganito kalaking interest, ganito kalaking agad madidak, is mas better kasi ibalik mo ng paunti-unti, whereas sa other mga loan application na tag 7 days lang buo agad ibalik, so mahihirapan tayo doon. Pero alam ko mga kautang, ang dami na sa inyo dito yung nakasubak sa loan application na to na okay para sa kanila. So ito ha, konting feedback ulit tayo kay FT Lending. Mga kautang, awareness lang po sa lahat. Sa FT Lending po ay nakakaapekto sa ating credit history, sa ating credit score mga kautang, kasi ito ay submitting and accessing entities sa CIC. Paano bang masasabi kung nakakaapekto ito? Once tayo ay hindi po nakapag-settle, hindi nakapagbayad mga kautang, kasi nga siya ay submitting and accessing entities sa CIC o sa Credit Information Corporation. So mga kautang, ikaw 480 po siya sa list ng submitting entities dito sa CIC, and ikaw 109 po siya sa list dito sa accessing entities sa CIC, and ika 35 list po siya dito sa list of recorded online lending platform dito sa Pilipinas, no? FT Lending Masters Philippines Corp mga kautang. So yan po, legal na nagpapautang si FT Lending mga kautang. Ito ay SEC registered. So kung kayo dyan may other experience kayo mga kautang, why not? Comment down below. Share nyo rin kung kayo din ba ay haras or naharas dito sa loan application na to. And by the way mga kautang, don't forget i-visit nyo yung aking pinned comment para sa mga alternatives loan app. And para sa karagdagang information about sa bank personal loan, yes, nag-a-assist pa rin po ako ng bangko, nagpapautang ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Once again mga kautang, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Dahil utang is life. Bye 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 mga kautang.